Sana namang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Sa araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na naipaliliwanag ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano. Handa ka na ba sa bago nating aralin? Halika't subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panuto, isulat ang letra ng tamang sagot. Una, sila ang mga nagsilbing unang guro ng mga Pilipino sa pagsisimula ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Pangalawa, anong uri ng relihiyon ang ipinakilala sa atin ng mga Amerikano? Pangatlo, ano ang pagbabagong isinagawa ng mga Amerikano sa sektor ng kalusugan? Pang-apat, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga naging impluensya sa atin ng mga Amerikano? At panglima, paano binigyang halaga ng mga Amerikano ang pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Kumusta ang score mo sa paunang pagsusulit? Kung mataas ang iyong nakuhang score, binabati kita. At kung ang score mo naman ay mababa, huwag mabahala. May pagkakataon ka pang bumawi sa iba pang gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Naaalala mo pa ba yon? Ngayon, subukan natin ang talas ng iyong isipan. Isulat ang pangalan o termino na tinutukoy ng bawat pangungusap. Una, siya ang naging Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. Pangalawa, siya ang naging pangalawang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. Pangatlo, ano ang tatlong sangay na bumubuo sa pamahalaang Commonwealth? Pang-apat, siya ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. At panglima, ano ang pangunahing layunin ng pamahalaang Commonwealth? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Matalas nga ang isipan mo. Ngayon, ihanda ang iyong sarili dahil tatalakayin na natin ang ating bagong aralin, ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Pagkatapos ng mga Espanyol, tayo ay napasa ilalim muli sa kamay ng mga dayuhang Amerikano. Sa pagdating ng mga banyagang ito, nagkaroon ng napakaraming pagbabago sa pamumuhay nating mga Pilipino. Ating isa-isahin ang mga ito. Ang resulta ng impluensya ng mga Amerikano. Una, sistema ng edukasyon. Ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay lubos na nabago sa pagdating ng mga Amerikano. Binigyang diin nila ang pangkalatang edukasyon at demokrasya na sinasabing pinakapamana ng mga Amerikano sa bansa. Nagpagawa sila ng mga pampublikong paaralan sa elementarya, sekundarya at nabuksan din ang mga paaralang normal, bukasyonal, pansakahan at pangangalakal.
Maraming kolehiyo at pamantasan ang nabuksan gaya ng Philippine Normal School, 1901. Silliman University, 1901. Centro Escolar University, 1907. Universidad ng Pilipinas, 1908. Universidad ng Maynila, 1913. Philippine Women's University, 1919. At Far Eastern University, 1928. Maraming kabataan ang naikayat na mag-aral dahil libre ang pag-aaral sa primarya. Noong una, mga sundalong Amerikano ang mga nagtuturo dito sa ating bansa. Ngunit hindi nagtagal ay dumating ang 600 na mga Thomasites noong Agosto 23, 1901 na itinalaga sa iba't ibang pampublikong paaralan upang magturo sa mga Pilipinong mag-aaral. Ang sistema ng edukasyon na ipinakilala ng mga Amerikano ay kurikulum na nagbibigay ng pagpapahalaga sa mga mithiin tulad ng demokrasya at kalayaan sa pananampalataya. Itinakda din ang English bilang wikang panturo sa mga paaralan. Pangalawa, relihiyon. Isa sa naiambag ng mga Amerikano sa atin ang relihiyong Protestantismo. Naniniwala ang relihiyong ito na si Jesus ay Diyos. Ang namumuno sa bawat simbahang protestante ay pinangunahan ng mga pastor. Sa mga Amerikano, magkahiwalay ang relihiyon at estado. Nagkaroon din ang mga tao ng pagkakataon na mamili ng sariling relihiyon. Ang mga sekta ng Protestantismo na naitatag sa bansa ay ang sumusunod: Baptist, Episcopal, Evangelical, Presbyterian at Methodist. Pangatlo, kalusugan at kalinisan. Malaking hamon sa panahon ng mga Amerikano ang pagkakaroon ng suliranin sa kalusugan dito sa ating bansa, katulad ng paglitaw at paglaganap ng kolera at bulutong sa Maynila. Dahilan upang magpatupad ang pamahalaan ng mga paraan sa pagsugpo ng epidemya. Itinatag ng mga Amerikano ang Lupon sa Kalusugan o Board of Public Health. Sa epidemya ng kolera noong 1902, nagpatupad ng iba't ibang paraan ang mga kawani ng kalusugan upang hindi ito kumalat. Bahagi rin ng programang pangkalusugan ng mga Amerikano ang pagtatayo ng mga klinika, paggamutan at sentrong pangkalusugan sa iba't ibang panig ng bansa. Isa sa mga ipinatayong ospital ay ang Philippine General Hospital o PGH na binuksan sa publiko noong 1910. Dahil sa programang ito, lumiit ang bilang ng mga namamatay at lumaki ang bilang ng mga ipinanganak. Bunga nito, lumaki ang populasyon ng bansa. Pang-apat, transportasyon at komunikasyon. Malaking salik sa pag-unlad ng isang lugar ang maayos na transportasyon at komunikasyon. Dahil dito, ipinagawa ng mga Amerikano ang mga lansangan at tulay ng bansa. Nagkaroon ng iba't ibang sasakyan tulad ng bisikleta, truck at motorsiklo na nagpabilis sa paglalakbay. Ang unang otomobil ay dinala sa bansa. Napalitan din ang trambiyang hinihila dati ng kabayo ng trambiyang pinatatakbo ng elektrisidad na pinasimulan ito ng Meralco. Noong 1906, naglagay ng mga rilis ng tren sa Cebu at Panay ang Philippine Railway Company. Noong 1916, binili ng pamahalaan ang Manila Dagupan Railway na pag-aari ng isang kumpanyang Britanya. Ito ay tinawag na Manila Railway Company na ang biyahe ay mula San Fernando, La Union hanggang Legazpi, Albay. Umunlad din ang paglalakbay pantubig dahil sa pagkakaroon ng daungan, parula at breakwater. Katunayan, isa sa mga unang batas ng Komisyon ng Pilipinas ay pagbubukas ng 196 na daungan sa bansa. Dumami ang mga sasakyan tulad ng bapor, bangkang dimotor at lancha. Noong 1935, ang eroplanong China Clipper ng Pan American Airways ay dumating sa Manila, buhat sa California.
Ito ang nagpasimula ng paglalakbay panghimpapawid sa Pilipinas at Estados Unidos. Umunlad din ang sistema ng komunikasyon sa bansa. Nagkaroon ng telepono at telegrapong walang kawad o wireless telegraph. Ang mga Amerikano din ang nagpakilala ng paggamit ng radyo bilang paraan ng paghatid ng balita sa ating bansa. Nakapabuti rin ang serbisyo ng pagpahatiran ng liham sa pamahala ng kawanihan ng koreo. Bumilis din ang sistema ng paghatid ng liham, telegram at money order. Dahil sa mga pagbabagong ito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino na makipag-ugnayan sa pinakamalayong lugar sa bansa at sa daigdig. Pang-apat, tahanan at gusali. Nabago rin ang disenyo ng mga bahay at gusali sa pagdating ng mga Amerikano sa ating bansa. Ang tahanang gaya ng bungalow, chalet, apartment, konkretong bahay at gusali ay nauso. Ginamitan ng bakal kaya't mas matibay. Nauso rin ang paggamit ng flash sa palikuran. Ang mga disenyong uso sa Amerika ay ginaya sa mga ipinatayong gusali sa Pilipinas. Ilan sa mga ito ay ang Korte Suprema, Kagawaran ng Agrikultura at Tanggapan ng Koreo sa Maynila. Panlima, pamumuhay, pagkain at libangan. Little Brown Americans ang bansag sa atin ng mga Amerikano dahil sa matinding impluensya ng mga ito sa pamumuhay nating mga Pilipino. Unti-unting nabago ang anyo, hilig at pamumuhay ng mga Pilipino na hanggang sa kasalukuyan ay makikita pa rin. Ang pagsusuot ng polo shirt, Amerikana, kurbata at pantalon sa mga lalaki at pagsusuot ng bestida, sapatos na mataas ang takong, handbag at paggamit ng makeup, lotion at pabango sa mga babae ay mga impluensyang nakuha natin sa mga Amerikano. Ipinakilala rin sa atin ang mga pagkain tulad ng hamon, hotdog, sausage, beef steak, hamburger, sandwiches at pagkain ng tinapay bilang pamalit sa kanin. Natutuhan din natin ang pag-inom ng soft drinks. Ipinakilala rin sa atin ang mga gamitang nagpagaan sa mga gawain tulad ng refrigerator, floor polisher, washing machine, vacuum cleaner, rice cooker at marami pang iba. Naging libangan din ng mga Pilipino ang panonood ng sine, paglalaro ng bowling, billiards, ping-pong, basketball, baseball, softball, volleyball at football. Nahilig din ang mga Pilipino sa pagsasayaw ng cha-cha, rumba, charleston, foxtrot at iba pa. Pagkatapos mong marinig ang ilang impormasyon tungkol sa mga impluensya ng mga Amerikano sa ating mga Pilipino, sigurado akong malinaw na sa iyo ang mga niambag ng mga ito sa ating lipunan. Kung gayon, ating subukin ang iyong natutuhan. Para sa unang gawain, punan ng wastong impormasyon ang graphic organizer o mapa ng karunungan. Kulayan ng dilaw ang kahon na naglalaman ng wastong sagot. Ganito rin ba ang nakulayan mo ng dilaw? Magaling! Binabati kita! Ang galing-galing mo! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ang pangunahing pagbabagos sa lipunan ay makikita sa larangan ng edukasyon. Bukod dito, naimpluensyahan din ng kulturang Amerikano ang ating panitikan, relihiyon, kalusugan at kalinisan.
transportasyon at komunikasyon, tahanan at gusali at higit sa lahat ang sistema ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sa kanilang pagdating, may mga bagay na nakabubuti sa ating bansa at mayroon ding hindi. Naipakilala sa mga Pilipino ang kalayaan at demokrasya, ngunit lumutang din ang tunay na hangarin ng kolonyal na mga Amerikano na naging sagabal sa pag-unlad ng kulturang Pilipino. Ngayon, maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, tulad ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.